Okay, simulan natin. Hindi ko Kim Pao na- shooting, okay. hinigpitan na. Nagdagdag ng mga police, traffic enforcers. Ayun. So, I think dapat naman. Kasi the more na tumatagal silang nagte-taping, the more na mas maraming nagpupunta, di ba? Kasi syempre, parang tingin ko medyo hindi naman sila forever. Medyo limited ang kanilang mga oras doon dapat. Hindi sila parang parang araw-araw talagang babantayan ng babantayan. So ganun, ako doon, pabor ako na talagang bantayan kasi syempre hindi nakakapagtrabaho. Ang hirap kaya ng taping. Di ba? Kasi talagang yan, dapat focus na yung mga artista, lalo kang nagrereklamo ng mga direktor na nahihirapan sila. Yun. So dapat lang naman. Not naman to the point siguro na bawal nang pumunta. Pwede pa rin. Siyempre, katulad sinasabi natin, katulad nung napag-usapan natin nakaraang linggo, hindi mo talaga mapipigilan eh. So, hindi naman pwede pagbawal. Nakakahiya naman, baka naman talakan kayo ng mga tao. Then, ba't kayo nag-shooting sa open space, sa mga matataong lugar? Hindi nyo kami mapipigilan. Kami mga pabebe girls. Well, bawal. Pagdating kasi sa ganyan love team na super sikat talaga, as in A-lister talaga, dapat talagang dagdagan ng security. Tama lang, hindi lang security, kumbaga, ng kahit mga volunteers din siguro. Mga fans din siguro, kung gusto nyo magkaroon ng mas malapitang encounter dun sa dalawa at makita nyo yung mga eksena nila, pwede naman kayo na lang yung gamitin, mag-volunteer. Yung mga tigo-Cebu, sabihin na, kami na lang po mag-volunteer na kami na po magpupulis doon sa ibang mga tao. Yun nga lang, ang deal sa inyo, huwag kayong kukuha ng kahit anong litrato. Kaya nga, paano kung gusto mo ring mag-shoot? Pwede after, pag nasa break, di ba? For sure naman, pagbibigyan niya ng Kim Pao. Kasi the mere fact na gumawa sila ng effort para makatulong na kontrolin ng mga tao, hindi si Kimba at si Paolo magdadamot pa. Hindi. Pero ako napanood ko yung parang part siya ng Bona. Ang ginagawa raw nila pag gano'n, nung si Nora Honor, di ba? Ayan, naisip ko rin si Nora. Matindi ang kasikatan, di ba? Yun talagang napakaraming tao. So, ang ginagawa daw ni Direk Lino Broca, meron siyang deal. Palalabasin si Ate Guy, kakaway, tapos sigaw na lahat ng isigaw. Pero pagkatapos nun, tahimik na dapat lahat. Tapos mamaya na naman uli. Para daw para smooth yung shooting. So pwede sigurong ganon. Pwede. Dapat yan. Well, iba kasi yung mga fans noon ni sa fans ngayon. Kasi ang mga... Hindi na mautusan yun. Hindi na sila pwedeng kontrolin. Hindi. Diba? Lahat entitled na nga. Diba? Hindi katulad noon. Hindi ko naman sinasabing walang disiplina. Kung pwede silang masuweto. Yung ngayon kasi parang entitled nga dahil kaya ng mag-run sa Facebook. Yes. Kaya na mag-post. Mga ganun. Pag meron ka nga lang ginawa, kahit hindi naman ganun katindi yung offense, palalabasing ikaw talaga yung kriminal o ikaw talaga yung may kasalanan. Yes, so hindi na effective yun. Hindi yung palalabasin si yun. Kim at si Paolo, kakaway konti, tapos gawin nyo na lahat ang gusto nyo gawin. Mag-video kayo, mag-picture kayo. Pero pag sinabi na nila direct Jojo Saging na bawal, tama na muna, tama na. Pwede siguro sa mga solid, pero sa mga casual viewers lang doon sa shooting, mga bystanders. Ayun, hindi mapipigilan yung mga yan. Pero sana makuha yung suggestion natin, i-consider yung ating suggestion na gamitin na rin yung mga fans. Pwede rin. Kasi diba sa Cebu chapter? Oo, dapat gamitin na rin yung mga yon para at least meron din naman silang pakinabang dun sa shooting at the same time para marisibuhan din naman yung kanilang solid na pagmamahal. Kasi hindi lang yung parang tumitili ka lang, hindi yung parang nanonood ka lang, nag-post sa Facebook. Parang katulad ng mga panahon ng mga Nora Honor, diba, na sila mismo ang nagbabarikada. Correct. Para hindi magalaw or malapitan or masiksik yung kanilang idol. Kasi diba, naisip natin kung sa X or sa social media may nagpupulis, pwede rin siguro doon sa personal. Oo. Kasi for sure hindi kakayanin yan eh. Kakayanin yan ng mga enforcers kasi dami ba naman, di ba? At kung sakali mong may tumalak, di ba, na hindi talaga nila kapanalig, pwede sila na tumalak at hindi ito
makakaapekto o hindi masisisi si Kim or si Pao o yung production, sila na mismo babakbak doon sa taong yun o kung sino man. Pero yun nga kasi open yung location, di ba? Oo. Kaya mas mahirap. Tsaka para magkaroon din naman sila ng ID, sinasabi nating ID na pwede kayo, makapasok sila dun sa... may access ID. Gano'n? Hindi, ibig sabihin parang, ano ba tawag doon? Magkaroon sila ng konting karapatan na maging bahagi sila nung team. Hindi yung nakasilip lang sila tapos... So yung mga Cebu chapter, yan for example, Kim Pao Cebu chapter, ang dapat mag-meeting kayo, Kim Pao Cebu chapter, and then i-offer nyo na mismo yung mga fans ninyo na kayo na yung mismong magbabantay or magpupulis dun sa mga nandoon. Hindi lang, 'di ba? At makakatipid pa yung production. So wag na sila mag-work. Wag na kayo mag-work. Total, hindi. Wag na sila pumasok sa trabaho, yung ibang mga estudyante. Wag na kayo pumasok sa trabaho, wag na kayo pumasok sa school. Kasi sandali lang naman ito. Sandali itong pagkakataon na to. So, jiwanan yung pamilya sa mga bahay nila. Yes. Kung may inaalagaan man kayo, ipagkatiwalan sa kapitbahay, alagaan nyo muna yung anak ko, gano'n. Ang ganda suggestion. Ang ganda na pero wasak doon sa dulo. Oo, pero kita mo katulad yung ginawa nung di ba? Nung wala sarili, iniwan yung galakis. Nakakaloka. Hindi ba, isip-isip kayo? Kasi siyempre, minsan lang itong pagkakataon na to na makakalapit kayo, di ba? Magiging bahagi kayo ng isang serye, ng isang production na kayo din naman ang nangarap na matuloy o sumulpot. Ako feeling ko naman, ina-acknowledge ng ABS-CBN yung fandom. Lalo na yung grupo. So, kung sila magsasabi ng ganon, sila yung bahala sa security and everything. Hindi naman bahala sa security, kumbaga dagdag lang naman. Dagdag lang. Siguro i-allow sila. Papayagan, sige kayo na yung bahala, ganito lang yung layo dapat. Okay, sila yung magsasabi na, shh, kumaingay. Kapag gano'n, hindi na katulad nung, may megapole, wag maingay, ganyan-ganyan. Pag meron kumukuha, pwede sila na magsabi, please na po muna kayong kumuha kasi bawal po talaga. Pero grabe, pwede na pala yun talaga ngayon. Yung halimbawa, hindi na pwede usapan ng fans. Halimbawa, si Direk Jojo nga, sasabihin niya na, gano'n, yung katulad kay Nora, yung, pwede kayong mag-shoot, blah blah blah, gawin nyo na lahat ng gano'n, pero after that, stop na. No? Hindi sila makikinig. Kasi ang daming pasaway ngayon. Kasi wala namang cellphone, di ba? Ngayon may cellphone. Nakakaloko. Ganun makapasaway na pala talaga yung mga ano ka ba? Wala yung mga kabataan ngayon, mga pasaway na, di ba? Well, wala tayong magagawa kung pag ganyan. Pero yun na nga, maganda rin yun, magandang suggestion na at least yung mga fandom na si Cebu chapter, yung gumawa ng paraan para at least makontrol. Paano ko sabihin naman ng mga mga walk-in or bystander, ano mo pakialam nyo? Gusto namin to Well, sino ka ba? Paras lang naman tayong fans Hoy, solid kami kung magastos kami, di ba? O kayo hindi naman, di ba? Sila pero wag naman kayo masyado makipagtalakan. Ayan, hindi. Pakiusap lang po. Dahil hindi. Hindi na kapag-shooting dahil may nagsasabunutan, may nagtatalakan na doon, di ba? Hindi na alam ko anong gagawin sa taping. Pero kung magandang senyales talaga yan, yung dinadayo ng fans ang taping. Natutuwa ako sa ganyan kasi at least yung interest ngayon pa lang meron na. Pero sana hindi lang naman sa taping kayo sumuporta, di ba? Dapat panoorin nyo rin kasi yung mga ganun di ba? Hindi, pero naman to series. Katulad ng ibang mga pelikulang pinilalabas, di ba? Pinopost sa X, ganyan-ganyan. Yes. Pero hindi naman sila nanonood. Ano yun? Nakikibahagi lang. Di ba? Kaya nga. Well, anyway, eto na naman tong Yes, The Alibi. Ang issue sa pagitan ni Pokwang, Kim Chiu at Fiang Smith ay tila isang patunay kung gaano kabilis kumalat ang mga komentaryo at opinyon sa social media at kung paano ito nagiging mitsa ng mas malawak na diskurso, lalo na kapag may halong fandom dynamics. Anong nangyari? Sa gitna ng pambabatikos ng mga netizen kay Fiang Smith dahil sa umano'y arrogant o snubbing comments niya tungkol sa kanilang batch sa PBB, biglang sumausaw si Pokwang sa pamamagitan ng pagpuri kay Kim Chiu. Sa unang tingin, tila inosenteng pagkilala ito sa isang dati ng kaibigan o katrabaho. Pero para sa maraming netizens, lalo na sa mga fans ni Fiang, malinaw na may bahid ng shade ang post. Pokwang's comment, praise or patama. Ang sinabi ni Pokwang ay, maganda, mabait, talented, humble, at higit sa lahat mahal ko siya.
More power sa'yo na Prinsa Chinita. Kung pagbabasehan lang ito ng literal, isang masayang shoutout lang. Pero sa timing ng post, habang mainit ang batikos kay Fayang, nagmukhang patama o subtle na banat, lalo na sa paggamit ng salitang humble na maaring ikinabit ng marami sa inaakusahang kabaliktaran na ugali ni Fiang. Reaksyon ng fandoms, masaya at touched sa gesture ni Pokwang. Fayang supporters, may mga sumugod kay Pokwang pero may ilan ding humingi ng paumanhin sa kanya. Tumugon na hindi lahat ng bashers ay tunay na fans ni Fiang. May mga trolls din daw na kilala niya pa ang admin. Yung ibang bashers hindi naman fan ni Fayang yon, mga bayarang trolls sila at kilala ko ang admin niyan, wag ako day. Matapang at diretso ang tugon ni Pokwang na kilala rin sa pagiging outspoken sa social media. Real talk, hindi bago sa showbiz ang ganitong klase ng indirects o subtle clapbacks. Pero sa panahon ng X, dating Twitter, mabilis ang mga tao sa pag-decode ng shade. Kung fan ka ni Kim, natural na matuwa ka. Kung fan ka ni Fiang, maaring maramdaman mong unfair ang teaming at paraan. Kung observer ka lang, interesting panoorin kung paano lumalalim ang tension sa pagitan ng fandom sa simpleng post. Sa huli, minsan, kahit simpleng support post ay nagiging political depende sa konteksto. Sa showbiz, lalo na sa social media age, walang inosenteng komento. Lahat may implikasyon. Nagugat ang kontrobersya sa social media matapos ang isang pahayag ni Fayang Smith, big winner ng Pinoy Big Brother, Gen 11, kung saan binanggit niyang walang makakatalo sa kanilang batch. Bagamat tila biro ito sa isang fan event, maraming netizens ang umalma at tinawag itong mayabang. Sa gitna ng isyung ito, nag-post si Pokwang ng papuri kay Kim Chiu sa dating Twitter na sinabi, "Maganda, mabait, talented, humble at higit sa lahat mahal ko siya. More power sa'yo, nak Prinsesa Chinita." Bagamat positibo ang mensahe, may ilang netizens na nakakita ng tila patama kay Fiang, lalo na't si Kim ang kauna-unahang team big winner ng PBB. Dahil dito, umani ng batiko si Pokwang mula sa ilang taga-suporta ni Fang. May mga nagsabing unfair ang kanyang komento at dapat bigyan ng pagkataon si Fang na ipakita ang kanyang kabutihan. Sa kabila ng mga puna, nilinaw ni Pokwang na hindi lahat ng bashers ay totoong fans ni Fiang at may mga bayarang trolls din na sangkot. Nagpahayag din siya ng pagmamalasakit kay Fayang na isang 19 anyos na baguhang artista at sinabing kailangan nito ng gabay at hindi panlalait. Sa huli, umaasa ang marami na magkaayos ang dalawang artista at maging aral ito sa mga tagahanga na maging mahinahon at mapag-unawa sa social media.